Ganun na lang ang iling ng ulo ni Seska habang nalalaki ang kanyang mga matang hindi na maitagong pamumula. Nagbapadya ng bumagsak ng kanyang mga luha, ngunit pilit niyang pinipigilan yon. Ayaw niyang maging pabebe sa harapan ng nobyo at baka mas lalo siyang ayawan nito. Nangangatal man ang katawan sa labis na kaba. Ay patakbo na siyang lumapit kay Brixton. Napaigik ang lalaki nang bigla siyang yakapin ng nobya. Halos hindi na siya doon makahinga sa sobrang higpit noon. Pinaglock pa ni Seska ang mga palad sa kanyang likod habang nakasubsob ng mukha sa dibdib niya, kung saan naramdaman ni Brixton ang paghingal ng dating nobya, dala ng pagkataranta. Hindi naglaon ay tumingalang babae at nagtamang kanilang mga mata na puno ng pagmamakaawang kanyang mga mata ni Seska na nakikiusap na wag nitong gawin ang sinabi niyang maghiwalay na sila. Kaunti na lang ay tsak na iiyak na doon ng babae dahil sa pagkakabiglang pakikipaghiwalay ng nobyo. Kanina lang ay ang saya-saya pa nila nang niig pa nga sila ng lalaki kaya bakit bigla na lang nagkaganon? Dahil ba sa pagiging clumsy niya? Dahil hindi pa rin siya nagtatanda ngayon? No, hindi ko kaya. I don't want to be separated from you, Brix. Ikaw lang ang gusto ko. Wala akong pakialam sa iba. Walang katumbas sa sakit. Yun ang masasabi ni Brixton sa nararamdaman ng kanyang puso matapos niyang marinig ang litanyang yun ni Seska. Tinignan na ng mukha nito na puno ng takot at pakikiusap sa kanya. Umaagos ng kanyang luha, pababa ng mukha niya, nang hindi na napigilan ng babae ang baha ng kanyang emosyon dahil parang walang pakialam ang nobyo sa sinabit nararamdaman niya. Gusto ni Brixton na paalisin na yon. Mas nasasaktan pa kasi siya na nakikita niyang umiiyak ang babae na para bang walang kalaban-laban sa kahit na anong pasakit na iba dito ng mundo. Sinubukan niyang kalasin ang yakap nito sa kanya habang kinukubli ang anumang ekspresyon sa mukha. Kung nasasaktan si Seska, higit ditong nararamdaman niya. Ngunit matigas at parang kadena ang mga braso nitong nakayakap sa katawan niya. Makikitang determinasyon na huwag siyang paalisin at bitawan ng mga sandaling yon. Bitaw na, Seska. Gusto ko nang tapusin ang lahat sa atin. Pagod na ako sa'yo. Pagod na akong turuan ka pero hindi mo naman pinapakinggan. Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin dito. Hindi ka naman lugi sa mga ibinigay ko sa'yo, hindi ba? Pilit ni Brixton na pinatatag ang kanyang boses at hindi hinayaan niyang pumiyok. Kaya niya yon. Kaya niyang masasaktan ito. Nangatal ng labi ni Seska na patuloy na tahimik sa paghikpi habang nakatingala pa rin sa mukha ni Brixton. Puno pa rin yun ng pakiusap na baka makuha niyang nobyo kapag ginawa niya yun at pinakita kung gaano siya nito nasasaktan. Bumuha pang lalong kanyang mga luha nang makitang desidido na ito. Buo ng loob na iwanan na siya. Tapusin na kung anong meron sila. Kailanman, hindi niya na mababago pang naging desisyon ng binata. I'll change. I promise. Lahat ng sasabihin mo sa akin ay susundin ko. Tatandaan ko basta wag mo lang akong iwan. Natatarantang tura ni Seska na makailang beses nagbuhulang dilat pinilit sa kanyang magmakaawa. Huwag kang makipaghiwalay, Brix. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi ko kaya. Ayoko, Brix. Ayoko. Sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Sa'yo lang at alam mo yun, hindi ba? Alam mo yun. Patuloy nitong iyak habang pilit na kinokonekta ang mga kamay kay Brixton na pilit namang iniiwas ng binata sa kanya. Ayaw na siya nitong tingnan sa mata. Baka bawiin niya pang lahat. Dahil lalaki higit na malakas kay Seska, ilang minuto pa'y nagawa ni Brixton na makawala sa kanya ng parsahan nitong tanggalin ang pagkakayakap niya. Kasabay ng pagkabasag ng kanyang eardrums ay parang piraso ng platong nabitawan ni Seska ang kanyang puso sa sahig ng malakas na sumarang pintuan ng apartment sa ginawang mabilis na paglabas doon ni Brixton. Hindi niya magawang makakilos kahit pang initial na reaksyon ng kanyang katawan na yung habulin to at muling magmakaawa. Ni hindi siya ni Brixton nilingon kahit pang tunog ng kanyang iyak ay parang namatayan at kinakatay na baboy sa labis na lakas. Yun lang ang tanging nagawa ng dalaga na nanlulupaypay na doon. Brix! No, please! Huwag mo akong iwan! Hindi ko kaya! Hindi ko kayang mawala ka, Brix! Magkadikit ang mga ngipin ni Brixton pagpasok niya ng elevator. Bagamat walang ekspresyon ng kanyang muka, hindi niya napapansin ang mabilis na pagbagsak ng kanyang mga luha. Suminghot siya at mabilis na pinunasan niya ng palad. Sa malabong salamin ng elevator, ay malabo niya nakita ang kanyang mukha. Kinagat niya ng labi na pahagod ng isa niyang palad sa batok upang kalamayin ng kanyang sarili.
Hindi mawala sa kanyang balintataw ang mukha ni Seskang umiiyak kanina. He thought his goal had been achieved. Ngunit sa kabila nun, ni Katiting hindi siya nakaramdam ng galak. Bagkus ay paninikip ng kanyang dibdib na parang sasabog sa labis na sakit. Oo, napaiyak niyang babae, kagaya na lang ng pagpapaiyak nito sa kanyang ina. Noong palagi itong pinipili ng kanyang ama at siyang palaging kailangang mag-adjust. Dahil mas gusto itong tulungan ng kanilang padre di pamilya. Dapat maging masaya siya. Ngunit kabaliktaran nun ang nararamdaman ni Brixton. Parang may mahalaga siyang bagay na nawala rin sa kanya. You did great, Natalio. Your plan is well executed. Magiging maayos din ang pakiramdam niya. Not now, but soon. Kahit na anong kumbinsi niya sa kanyang sarili, ay may bumubulong sa kanyang isipan na alam niyang puso niya na bumalik sa loob ng apartment, yakapin si Seska at bawiin ang kanyang mga sinabi nang hindi na ito umiyak at masaktan. Yakapin ng mahigpit ang babae at pangakuan na kailanman hindi niya ito iiwan. Yun ang gustong gawin ng puso niya. No, hindi ako babalik. Hindi ko muling lalamunin ang mga salitang nasambit ko na. Dito na matatapos ang larong ito. Naalimpungatan ng driver ni Brixton nang tawagan niya ito. Kinuna niya rin ng apartment ang driver sa building na yon para kapag doon siya matutulog at mamamalagi sa apartment ni Seska at kailanganin niya ito hindi ito mahirapan. Ano kayang problema ni Mr. Barcelo? Nag-away ba silang dalawa ni Miss Navarro? Madaling araw pa lang, nagkukumahog siyang nagbihis upang bumaba na dahil sinabi ng amo na aalis sila at kailangan siyang ipag-drive nito. Sorry sa paghihintay ng ilang minuto, sir. Magulo pang buhok ng driver. Mahalatang hindi man lang nakahilamos. Pinagbuksan niya ng pintuan ng amo. Nais niyang magtanong kung anong problema, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Mapulang mga mata ni Brixton na nahulaan niyang parang malala yatang naging away sa kasintahan nito. Pumasok na siya sa driver's seat at hinayaan na lang na nakabukas ang pintuan ng gilid ni Brixton na siyang na magsasara. Akmang isasara na yun ni Brixton na nagawa pang muling sumulyap sa palapag ng apartment ni Seska na may makita silang maliit na bulto ng katawan na tumatakbo palabas ng entrance ng building. Kilalang kilala to ni Brixton kahit na anino pa lang at malayo pa sa kanila. Si Seska yon, ang babaeng binasag niyang puso ng gabing yon matapos na pasayahin. Dumako ng paningin ng binata sa paa nitong walang suot man lang na tsinelas. Nabasag pang kanyang puso doon, natatandaan niyang ilang beses niya itong sinabihan na kahit na anong mangyari huwag siyang maglalakad na walang tsinelas. Marahil sa pagmamadali niyang habulin siya kung kaya nakalimutan niya yon. Malakas na itong umiiyak na mas nagpabasag pa ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa bahang-baha ng mga luha nito sa buong mukha gaya nung kinagat niya ng mga bata pa lang sila habang tumatakbo ito palayo. Ang kaibahan nga lang ngayon ay hinahabol naman siya nito. Hindi para tumakas kundi para pigilan siyang umalis sa tabi. Bricks! Malakas itong sigaw na bumulabog sa tahimik na paligid. Nahanap niya ng mga mata ni Brixton na nakaburo na rin ngayon sa kanya. Walang kahit na anong emosyong makikita. Huwag mo akong iwan, please. Let's talk, Bricks! Never pang nagkaroon ng karelasyon ng dalaga kung kaya naman wala siyang mapagkumparahan ng sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya rin alam kung saan siya nagkamali upang iwan siya ng ganun lang ng nobyo. Lahat naman ang gusto nito ay sinunod niya. Nang dahil lang ba talaga sa nakabasag siya ng isang piraso ng plato kung kaya siya nito iiwan. Iniisip pa nito na hindi siya wife material. Palagi siyang nakakasira ng gamit nila sa bahay. Pwede naman niyang pag-aralan ang lahat ng bagay na yun kung yun ang inaalala ng binata. Kaya niyang gawin yon. Hindi ba siya nito mapapatawad? Isang piraso lang ng plato yon at kayang-kaya naman nilang bumili ng kapalit nito kahit na ilan pa. Bricks, nakikiusap ako. Mag-usap muna tayo. Huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan na sobrang naguguluhan. Bakit? Wala sanang planong dalagang sundan ng nobyo, not until na-realize niya na totoong nilayasan na siya nito. Ang buong akala niya pa nga ay pinagtitripan lang siya at maya-maya lang ibabalik din ito sa loob ng apartment niya. Pero nang ilang minuto nang lumipas, napagtanto niya na ayaw na talaga nito sa kanya. Nakikipag-iwalay na ito. Seryoso to sa kanyang mga sinabi. Ibig din bang sabihin na last na regalo niya nang binigay nito sa kanyang gintong bracelet? Yung pag-iisa ng katawan nila kanina, last na rin ba? Ang isipin pa lang yun, gumuguho ng buong mundo ni Seska ngayon. Please, huwag kang umalis.
Huwag mo kong iwan. Kausapin mo ko. Mag-usap tayo. Kailangan nating mag-usap. Lumamig pang ihip ng hangin na parang tubig na galing ng fridge. Manipis lang ang suot ni Seska noon na pangtulog kaya malamang ay nanunuot ang lamig noon sa kanyang balat. Siya ngang makapalang damit ay dama ang lamig. Ang babae pa kaya? Maliban na lang kung hindi niya yun nararamdaman ngayon dahil sa labis sa sakit ng ginawa niya. Nanigas ang buong katawan ni Brixton sa loob ng sasakyan. Tahimik niyang pinagmasdan ang mukha ng babaeng umiiyak. Makikinig ba siya dito? Hindi niya ba papansin ng pagsusumamo nito? Ganun na ganun ang mommy niya sa ama dati. Magkaiba nga lang ng sitwasyon pero ganung muka ang naalala niya habang pinipili siya ng ama kumpara sa kanila. Huwag mo kong iwan. Huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Kailangan nating mag-usap, Brix. Sa unang pagkakataon na naglakad si Seska na walang sapin sa paa, ay hindi ito nagabalang buhatin siya. Kung dati-rati, matataranta na itong lapitan siya. At suotan ng tsinelas o kung hindi naman ay buhatin. Sa pagkakataon pang yun ay muling dumudugo ang daplis ng sugat ng bubog niya sa binti. Sa pagmamadali niyang tumakbo, bumuka ang sugat noon. Miss Navarro, sambit ng driver na binuksan ng pintuan sa kanyang gilid sa labis na pag-aalala. Hindi siya pinansin ni Seska kahit na narinig. Nanatiling mga mata niya sa dating kasintahang nakatitig na. Unti-unti na pagtanto ng babae na una palang marahil ay wala itong planong makasama siya ng matagal. Wala itong plano sa magiging future nilang dalawa. Kaunti lang ang gamit nito sa apartment niya. Parang sampal sa kanyang mukhang pagbili nito ng apartment upang ihanda lang siya. Katawan niya lang ang habol nito. Paniguradong nagsawa na rin ito dito. Nahulaan niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga kilos ng binata ngayon. Ngunit ayaw niya pa ring maniwala. Marahil ay dahil noong sila pa ay damang-daman niyang pagmamahal nito sa pamamagitan ng pag-aalaga nito sa kanya. Walang pagkukunwari yon. Lahat ay totoo. O baka nabulag lang siya ng labis sa pagmamahal niya sa lalaki. Kaya hindi niya napansin na may mali na pala sa relasyon nilang dalawa? Masyado ba siyang nagtiwala at naging kampante sa kanya? Please, let's talk. Enlighten me. Bigyan mo ko ng mas malalim na dahilan at rason. Yung mas makatotohanan, Brix. Pakiramdam ni Brixton ay nanuyo ng kanyang lalamunan. Kung dati kanina pa siya nakababa at inalong babae upang tumahan. Ngunit ngayon, ayaw niya yung gawin dahil kailangan na nilang maghiwalay na dalawa. Kailangan niya nang tapusin kung ano man ang namamagitan sa kanila. Hindi siya pwedeng maging mahina at bawiin ang lahat ng mga yun. Wala pa ring emosyong bumababa na si Brixton ng sasakyan. Hindi niya na ito natiis. Kung hindi niya gagawin yun, baka hindi umalis doon ang babae. Kahit na nakaalis na sila. Napaayos na ng tayo si Seska nang makitang ginawa ni Brixton. Nangangatog ng katawan niya sa lamig. Ngunit hindi niya rin yun alintana. Kailangan niyang mapigilan itong umalis. Kailangan nilang mag-usap. Hindi pwede na basta na lang siya nitong iiwanan dahil lang sa mababaw niyang kasalanan. Bumalik ka na sa itaas. Kasing lamig ng hangin na utos ni Brixton matapos niyang humakbang papalapit at mamulsa. Hindi gumalaw si Seska na natiling nanlalabo niyang mga mata sa mukha ni Brixton. Pilit inapuhap ang mga mata nitong puno ng pagmamahal sa kanya kada titingnan siya sa kanyang mukha. Parang bituing nawalan yun ng liwanag. We're done. Tapos na tayo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Pagod na ako, Seska. Singhal niya upang takutin na to. Hindi pa rin gumalaw ang katawan ng babae na nanatili sa kanyang pwesto. Nagpatuloy pang pagbagsak ng mga luha niya. Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko, bumalik ka na sa loob. Ang hina mo talagang umintindi kahit na kailan. Seska's tears fell one by one like beads from a broken string, but she never made a sound. Hindi kagaya kanina na halos magwala siya. Parang kagaya ng dating katauhan niya kada mabubuli. Iindahin niya lang yun ng tahimik at babaliwalain. Give me your real reason. Sinabi ko na sa yung dahilan ko. Hindi mo pa rin makuha? Intindihin mo nga yung mabuti, Francesca. Anong utak ba na meron ka? May utak ka pa ba? Muli pang singal ni Brixton dahil tinatalo na siya ng puso. Mariing pinalis na ni Seska ang mga luha na naging dahilan. Upang luminaw ang mukha ni Brixton sa paningin niya. Sumakit pa ang puso niya dahil hinihintay niya na palisin itong mga yun.
Gaya ng dati nitong ginagawa palagi kapag umiiyak siya at nakikita yun ng binata. Ngunit hindi niya na yun ginawa ngayon kung kailan siya mas kailangan. Nakita niya na kahit galitan ng laki sa kanya, he was still dazzling. Mapaklang napangiti si Seska na mas sumakit pa ang puso. Pinawasak nitong puso niya, pero heto siya at nakuha pa rin purihin ang kagwapuhan nitong taglay. Oo nga pala, nakalimutan niya kung ano siya dati. No one wanted her. Simula pagkabata niya, palagi na lang siyang inaayawan kahit ng mga batang lalaki noon na lagi siyang inaaway kapag nagtatagpo ang landas nila. Kahit na wala naman siya ditong matandaan na kasalanan, kundi ang sagutin lang naman ang tanong nito tungkol sa ina nila. Walang sino man ang naging interesado maliban sa mga taong kumupkup sa kanya ang dating governor ng Benguet na si Gaston Barcelo. Iginalaw niyang mga paa na nakaramdam na ng lamig. Namamanhid na yon. Bumaba pa doon ang tingin ni Brixton na umiting ng panga. Halatang piko na piko ng mukha sa ginagawang pagmamatigas ni Seska sa nais niya. Kapag hindi pa ito pumasok, baka magkasakit na ito. Mahirap pa naman itong magkasakit. Minsan lang pero maselan. Hindi ko kailangan ng apartment at ng pera mo. Bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Wala na akong pakialam. Pumasok ka man sa loob o hindi. Pagkasabi nun ni Brixton ay pamatya na siyang humakbang upang pumasok na sa loob na naghihintay na sasakyan. Muli niyang binalibag ang pintuan ng sasakyan upang mas takutin si Seska na sundin na lang ang gusto niya. Kailangan gawin yun ni Brixton dahil kung hindi pa siya aalis sa harapan ng babae, paniguradang konting sandali na lang ay susuko na siya. Babawiin niya ang lahat ng mga sinabi at ginawa. Bagay na hindi niya pwedeng gawin kaya dapat na umalis na. Tara na. Lingon niya sa driver na bahagya ng naistatwa sa pag-aaway nila. Agad namang tumalima to sa gusto niya. Kasabay ng maingay na tunog ng umalis sa sasakyan ang muling paghagulhol ng iyak ni Seska. Habang pinapanood na lumalayo yun. Doon pa lang ay alam niya na totoo nga na ayaw na sa kanya ng kasintahan na labis niyang minamahal. Pinuputol na nitong kanilang koneksyon sa bawat isa na pinaniniwala siyang habang buhay niyang makakamtan. Wala naman siyang ibang hiniling kung hindi ang makasamang lalaki habang nabubuhay. Ngunit parang naulit na naman ang lahat nung abandonahin siya ng ina at muntik pang mapahamak. Ayaw pa rin talaga na umayon sa kanya ng kapalaran kahit na anong gawin niyang pagiging mabuting tao. Kahit na anong gustuhin niya, hindi niya pa rin makuha. Sarili lang niyang natitira, naiiwan. Pira-piraso ng piliin niyang muling magbukas ng pintuan sa ibang tao. Pasasahin siya panandalian, ngunit labis sa sakit at pagkasira naman ang nagiging kapalit ng mga kasiyahang yun. Bakit ka pa dumating, Brix? Tinuruan mo kong magmahal. Okay na ako nung mag-isa lang ako eh. Ayos na ako noon. Hawak niya sa dibdib na pakiramdam niya may libo-libong piraso ng bubog ang mga nakabaon. Bakit, Brix? Bakit? Sa loob ng sasakyan hindi maalis ni Brixton ang kanyang mga mata. Sa rearview mirror kung saan nakikita niyang bulto ng katawan ni Seska na unti-unting lumalayo. Lumiliit sa patuloy na paglayo nila sa lugar na yon. Nakapaang nakatayo sa gitna ng dilimang dalaga na mas tumatak sa kanyang isipan. Kahabag-habag ito at nag-iisa. Idagdag pang mga luhang walang humpay sa pagbagsak ng mga sandaling iyon. Wala sa sariling napahawak si Brixton sa dibdib niya. Sa tanawin pa lang na yon parang mahibang na siya at hindi niya nakakayanin. Ilang sulyap ang ginawa ng driver sa kanyang amo na halos walang kurap ang mga mata. Tinitimbang ang sitwasyon. Gusto sana niyang magsalita, magbigay ng opinyon na sobrang nakakaawa naman ang ginawa niya sa babae. Ngunit pinili na lang niya na itikom ang bibig at baka biglang malintikan siya sa amo. Mawalan pa siya ng trabaho. Wala siya sa lugar upang makialam kung ano man ang pinagawayan nilang dalawa. Bukang may malalim na dahilan ng kanyang amo. Sir, nangangalit ang mga ngiping na ikuyom ni Brixton ng kanyang mga kamao. Ayaw niyang makipag-usap ng mga sandaling yon kahit na kanino. Nagagalit siya sa kanyang sarili. Sana hindi na lang niya kinilalang babae at nilapitan noon. Kinalimutan na lang niyang paghiganti. Tutal, buo naman ang pamilya niya at masaya. Kung hindi lang siya naging padalos-dalos sa kanyang desisyon, hindi niya sana nasaktan ng babae ngayon. Pinaramdam na naman niya dito na unwanted siya. Kitang-kita niyang salitang yun sa mata nito kanina habang nakatitig siya sa mukha ni Seska. The next second, a fist and the bulletproof window of the car exploded with a loud noise which scared the driver in the front. Napapreno na siya upang tingnan lang yon. Nagulantang ang driver nang makitang umaagos sa dugo sa isang kamao ng kanyang amo
habang unti-unting namamasang paligid nito. He looked very upset. Malamang ay dahil sa away. Sir, gusto mo bang ibalik kong sasakyan? Kailangang magamot ang sugat niyo. No, manhid niyang sagot. Walang pakialam sa kanyang kamaong halos mabasag ang mga buto't mawasak ang balat. Sa ospital ko po ba kayo dadalahin, sir? Maingat pa rin na tanong ng driver. Kinakabahan na rin ito ngayon. Tinignan ni Brixton ang kanyang kamao. Batid niyang yung sakit noon na hindi matutumbasan ng sakit na ibinigay niya kay Seska. Walang imik na pinahid niyang dugo sa kanyang suot na pantalon. Masakit ito. Pero mas masakit ang puso. Hindi na kailangan. It's just a minor injury. Dalahin mo ko sa villa namin. Bantulot man sa desisyong iyon ay walang nagawang driver. Kung hindi sundin ng amo. Baka mamaya sa mukha niya na maglanding ang kamao nito at hindi na sa bintana lang na minamaneho niyang sasakyan. May hirap na yon. Seska deserves someone better than me. Hindi kagaya kong isang tarantadong hindi pa rin makalimot sa matagal na nangyari. Sa nakaraan namin ang nababagay sa kanya. Kung hindi lalaking mamahalin siya ng buot walang halong panloloko. Bulong ni Brixton na ipinikit ang mga mata matapos ilagay sa kandungan ang kamao.